Magandang araw sa Fians. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Mendez, maghahatid sa inyo ng mga bago at rumaragasang balita sa loob at labas ng ating paaralan. Narito ang mga nagbabagong balita. Earthquake drill. Isinagawa ng mga mag-aaral ng San Jose National High School bilang paghahanda sa mga posibleng kalamidad sa hinaharap. Narito si Mr. Pasco live mula sa San Jose National High School nag-uulat. Nakihalok ang halos 3,000 mag-aaral simula ika-7 baitang hanggang ika-12 baitang sa isinagawang earthquake drill noong September 7, 2023. Bilang pakikisa sa National Simultaneous Earthquake Drill or NSED, at ngayon, naandito kami sa Building 14 ng paaralan upang makapanayam ang ilan sa mga nakilahok na mag-aaral. What did you experience during the earthquake drill? Sobrang dami ng students dito sa San Jose National High School. Kahit AM6 pa lang nun, is sobrang crowded, sobrang init. Galing pa kaming 4th floor. So kapag bababa kami dito, pawis-pawisan na. Pagdating doon, crowded talaga. So mahihirapan kami huminga. So first, the bell rang. Tapos biglang pinawa kami lahat, di ba? Tapos habang pinawa tayo, syempre parang chaotic lahat halos. Dadapaan ng ako eh. Well, first of all, siksikan talaga, tapos mainit. At tapos ginawa pa nila yung earthquake drill ng hapon. Pagkakala ko nga, di ba may na-heat stroke dahil sa maling oras? May na-asthma. Sa tingin nyo, pwede pang ma-improve tuwing earthquake drill na magaganap? Yung students na ma-improve nila yung na kahit earthquake drill practice pa lang, seryosohin nila. Kasi meron ako nakitang students na nagtatakbuhan pa, naglalaro-laro pa, yung tipong nakangiti pa sila habang lumalabas tayo. Sana practicein din nila na maging kalmado, na lumabas tayo ng maayos, and yung sa siksikan, and sana mas malaki pa yung space natin para hindi tayo magsiksikan kasi nga madami ako nabalitaan na may nahimatay sa sobrang init. Kapag earthquake drill, please consider the time and kung gaano kainit kasi marami sa atin may health conditions. Pangalawa, kung yung shift siguro, ipaghiwala yung AM shift, PM shift. For me, para sa akin, each grade level na lang siguro kasi napakasigip talaga eh. May mga tao nang napupunta sa road which is may sasakyan danger. Sa tingin mo, may exit mo yung ginagawa nyo tuwing earthquake drill sa totoong earthquake na talaga sa school? Nung July, di ba lumindol dito sa atin, nakita ko na na-execute naman siya ng maayos kasi yun nga, pinapractice natin yun since elementary pa lang tayo, so alam na natin kung ano yung mga dapat natin. No, not at all. Magpapanik lahat. Yung tendency nga kasi ng mga estudyante, kahit magbigay ka ng instructions, kung anong tingin nila masaya or mas safe sa kanila, yun yung or convenient, yun yung gagawin nila. So I doubt na mangyayari yan. Okay, thank you for the interview. So, ano yung importance ng earthquake drill sa inyo? Para ma-lessen yung casualties, every earthquake drill, expected mo na may mamamatay talaga unless we know that the proper protocols to follow. Para din ma-aware sila kung saan pupunta, kung saan pwede magstay since baka magpanik lang sila. At yung talagang hindi tumakbo. Sa pangunguna ng School Disaster Risk Reduction and Management, mga guro, barangay officials, San Jose Rescuers, at mga Boy Scouts of the Philippines, matagumpay na nairaos ang earthquake drill sa loob ng higit 10 minuto. Pangatlo na ito sa NSED ngayong taon. Huling ginanap ang ikalawa noong June 8, 2023. Back to you, Mendez. Maraming salamat, Sir Pasco. Daan-daang Josefian sa sumali at nagparehistro sa club simula ng September 13 hanggang September 15. Tutukan lahat yan sa pagbabalik ng Ampere Bulletin!